Happy healing morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Marami po sa atin ang napapabili ng mga produkto dahil sa endorsements ng influencers at vloggers na napapanood natin online. Merong mga pampaputi, pampakinis, pampapayat, at marami pang ibang pampa. Pero kadalasan hype lang pala ang mga ito at hindi naman talaga epektibo. Pero ang panauhin naman po natin ngayong umaga ay hindi lang po basta naimpluwensyahan, kundi pinilit pa ng isa niyang concerned na kaibigan para subukan ang natural na gamutan nang siya po ay magkaroon ng multiple gallstones. Parang yung dito ko kasi, sabi ko sa anak ko, nak, umiikot talaga siya, oh. Sabi ko, parang hindi siya nag-i-steady. Oo. Sabi ko, ano kaya Parang to? humihilab. Opo, Yan. hindi siya steady talaga na ano, yung parang nagbubuntis ba na, yung manganganak. May dala nga siya, yung calcutab at saka yung serpentina. Sabi niya, inumin mo to. Sabi niya gano'n. Ayoko pa rin po talaga, hindi pa rin ako convinced. Kasi nga, hindi ko nga kilala. Ayon sa mga pag-aaral, 90% ng gallstones o mga bato sa abdo ay nabubuo dahil sa sobrang kolesterol mula sa kinakain. Ang kahiligan po sa mataba at mamantikang pagkain ang kadalasang nagdudulot nito at kapag inoperahan ang mga bato ay tinatanggal na din po ang buong abdo. Paano natunaw at nailabas ni Ai ang kanyang multiple gallstones sa paraan ng Healing Galing gamutan? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa Healing Katanungan, sasagutin po natin ang mga nagtatanong tungkol sa bato sa abdo. At sa ating Garden of E, kikilalanin po natin ng husto ang healing halamang aloe vera na isang popular na herbal remedy para sa gallstones. Tutok lamang po at tunghayan ang magandang kwento ng kagalingan mula sa multiple gallstones ng isang dating ayaw ng herbal pero nagbago ang pananaw nang masubukan niya ang ating gamutan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Ano po ang gamot sa bato sa abdo? Ano po ang HG product na pwedeng inumin sa may gallstones na di po sumasakit? Mga nagtatanong tungkol sa bato sa abdo, ang papayuhan ni Dr. E. At kung paano gamitin ang aloe vera para sa gallstones at iba pang karamdaman, susunod na sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng Healing Galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang healing. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na Healing Galing product sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized Healing Galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko. Alamin kung paano pakinabangan ang mga healing halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E at ang ating tampok na healing halaman sa umagang ito ay ang aloe vera o ang sabila. Alam niyo po ba na ang aloe vera ay mahigit 1,000 taon nang ginagamit bilang isang medicinal plant? Kilala po natin ito bilang halamang pampaganda para sa balat, sa buhok at maging sa digestion. Pero sa Ayurvedic medicine ng India, ang aloe vera po ay ginagamit din bilang gallbladder cleanser. Ayon po sa Ayurveda, mabisa daw po itong panluna sa gallstones dahil ang aloe vera ay isang cholagogue. Ibig sabihin ay sinistimulate po nito ang maayos na pagdaloy ng bile mula sa atay papunta sa small intestine at para ma-dissolve ang mga taba at kolesterol na namumuo at nagiging gallstones.
Para po magamit natin ang aloe vera bilang gamot, kukunin po natin ang aloe vera gel. Doon po nang gagaling ang panlunas. Ito po ay binubuo ng 96% water na may kasamang protina, may vitamins A, B, C at E. Ganon din ang folic acid, choline at iba pang compounds na mabuti po sa kalusugan. At ngayong umaga ay narito nga po ang ating mga aloe vera mula sa halaman na pinagkunan ko ng aking hinarvest na aloe vera fresh plant, no? Ay meron pa rin akong isang kasama dito. Ang masarap na aloe vera dessert. Ito po ay minatamis na aloe vera. Para siyang nata de coco, di po ba? Pero ang lasa niya ay malambot. Hindi katulad ng nata de coco na makunat pag kinain, no? Malambot po siya kaya maganda sa digestion. Yung tamang tamis lang po, wag naman sobrang tamis pag gumagawa tayo, no? Sa external use, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na importante na natatanggal natin ang gilid. Ito po yung may mga tusok na bahagi ng ating aloe vera plant. Katulad po nito, tinanggal ko na po itong bahagi na ito dahil sa ilalim po nitong may tinik na bahagi ng aloe vera leaves ay toxins, no? Yung pong madilaw na parang pinakadagta niya, yung sap na kulay dilaw, dapat po hinuhugasang mabuti yan sa running water o paulit-ulit na paghugas kung walang running water. At ang ititira nyo na lamang po ay ang isang bahagi ng balat ng dahon ng aloe vera para may nahahawakan tayo. Hindi katulad nung minatamis, tinanggal na po lahat, di po ba? Pero kung halimbawa may skin condition, may burns, o kaya gusto nyong maging malasutla ang inyong balat, pwede pong gamitin ang ganito. Basta, para maiwasan ang pangangati, ay tatanggalin po natin yung mga nasa gilid na dagta na kulay dilaw. No? Huwag nyo pong gagamitin o huwag nyo lulutuin hanggat may kulay dilaw na hindi pa natatanggal sa pinaka-gel ng ating aloe vera. At kung maliliit na bahagi lang po ng ating balat ang ating lalagyan, pwede po kayong mag-slice lamang ng gagamitin ninyo. Yan, maliit lang po. Tapos, kukuha na lang kayo ulit kung may paggagamitan pang muli. At dito po sa ganitong size, pwede na pong ipanglagay sa ating balat nang hindi tayo mangangati dahil tinanggal na po natin yung nakadikit na dagta ng aloe vera. Pag may nangati, yun po ang salarin, kaya huhugasan ninyong mabuti o tatabasan nyo pa ang ating dahon ng aloe vera. So napakarami po nating pwedeng pakinabang sa ating mga halamang aloe vera. Dito po sa aking tabi, meron din tayong sample ng mga nasa pamilihan na. Ito po ay aloe vera cleansing water na minamanufacture na po sa iba't ibang industriya para sa cosmetics. Dagdag po sa mga cosmetic products na nasa pamilihan ngayon. Mabilis po itong tumubo, lalo na kung hindi masyadong nabababad sa tubig. At lumalago po siya at kusang nagsusupling. Kung makikita po ninyo, may mga supling na itong ating aloe vera plant na ito na later on, pag medyo malaki na, pwede nyo na pong ilipat para dumami ng dumami at lagi tayong may stock sa ating garden. Ito po ang ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, ang aloe vera o ang sabila mula sa Garden of E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Dalawang hiling katanungan po ang sabay nating sasagutin. Ang isa ay galing kay Hana Marie Tuazon. Sabi niya, Happy Healing Doktora, ano po ang gamot sa bato sa abdo? 24 years old po ako. At ang isa ay galing kay Gina Paano. Sabi ni Gina, Good morning Doktora. Ano po ang HG product na pwedeng inumin sa may gallstones na di po sumasakit? Salamat po. Alright Gina, maaaring nagsisimula pa lang o maliit pa lang ang gallbladder stones kaya wala ka pang discomfort na nararamdaman. Si Hana ay wala namang binanggit pero nagkakaiba-iba po kasi ang sintomas ng pagkakaroon ng gallbladder stones. Ang importante ay ma-confirm
na meron nga. At kapag kaganyan ang kondisyon, ay pinaiinom po natin ang pasyente ng pang-flushing ng mga bato sa abdo, ang ating herbal calcutab. At dahil mahina po ang herbal calcutab natin at ang mga herbal supplements, kaya 10 kaagad ang pinapainom natin after meals 3 times a day ng herbal calcutabs. At sinasabayan po yan ng hydrating diet para matulungan na mabilis ma-dissolve ang herbal calcutab sa atin pong system, no? At kapag natunaw na kaagad ang calcutabs, ay mabilis nitong mapalalambot ang mga bato sa abdo para ma-flushing sa panahon ng pagdumi. Inirekomenda rin po natin ang pag-inom ng herbal serpentina tablet. Depende po sa severity ng condition, mula 6 na tabletas na minimum hanggang 10 tablets na maximum na pag-inom nito after meals 3 times a day para po sa infection at inflammation na maaring maranasan ng pasyente. Maganda rin po na sabayan ng gentle massage ng Healing Galing Oil mula sa likod ng bewang papuntang pusod para po sa nararamdamang paghilab ng pasyente para ma-minimize po ito at mailabas ang mga hangin sa pag-utot-utot at pagdighay-dighay. Nagsistimulate po sa affected area ang gentle massage ng Healing Galing Oil 3 times a day, mga 15 to 20 minutes or longer, na susundan po ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea. Parang natural operation natin yan. 3 times a day or 4 times a day. Mas madalas, mas maginhawa po kaagad ang pakiramdam ng pasyente sa ating panahon ng gamutan. At huwag kakalimutan ang pag-inom ng mas maraming tubig, masasabaw na mga pagkain, lalo na sa ating ulam, makakatas na prutas at matutubig na gulay. Yan po ang ating holistic approach sa ating gamutan para sa pagpa-flushing ng gallbladder stones. Hana at Gina, marami pong salamat sa inyong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sabi niya, yan na nga yan, Mi, kasi search din ng search yung anak ko. Huwag kang matakot kung halimbawa maoperahan ka. Sabi niya, mabubuhay naman ang tao, Mi, kahit wala ng Gallbladder. Kaya tinatanggal sa ospital yung gallbladder mismo, yung abdo, kasi masisira na siya pag tinanggal yung bato. Paano nailabas ni Eileen ang maraming gallstones sa natural na paraan? Ang galing! Susunod na! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling@ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pagkaing nakakatulong sa pagpapalusog ng gallbladder o abdo ay ang mga sumusunod: sariwang prutas at gulay, whole grains tulad ng whole wheat bread at colored rice, lean meat o karning walang taba at balat, sariwang isda, at low-fat dairy products. Samantala, ang kasobra naman sa mga sumusunod na pagkain ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng gallstones at iba pang problema sa abdo. Mga pinirito o minantika ang lutuin, mga pagkain pinroseso at dinagdagan ng preservatives, whole milk dairy products gaya ng ice cream at butter, at taba ng karne. Maaari ding magpataas ng risk ng pagkakaroon ng gallstones ang kakulangan sa physical activity, ang pagiging overweight o obese, at ang crash dieting o mabilisang pagbabawas ng timbang. Kung kinakailangan magdieta, pinapayo ng mga eksperto ang balanced diet kasabay ng regular na ehersisyo at hindi dapat humigit sa 2 libra o 2 pounds ang pagbawas ng timbang kada linggo.